Heto na ang third and final day ng ating journey. Sino sa inyo ang hindi pa nakakapunta ng Baguio? Kung hindi ka pa nakakarating dito, sige nga, comment ka dyan sa baba. Maganda ang Baguio, malamig, maraming turista, maraming pasyalan. Isa nga ang Baguio sa busiest tourist spot sa Pilipinas. Pasensya na nga pala kung hindi na ako masyado nakapag-video rito sa Baguio ha. Talaga kasing in-enjoy na namin yung scenery. After namin mamasyal, nagpagasolina muna kami. Naubos na rin kasi talaga yung fuel ng Tito IDM, yung hybrid ni Sir Leland. Tapos naisipan nga pala namin magpalit ng sasakyan. Akin yung hybrid, sa kanya naman yung 4x4. Dahil first time ko mag-drive ng Tito IDM on actual road, syempre nagpaturo muna tayo. Take note ha, wala namang pagkakaibang pagdadrive ng 4x4 at ng Tito IDM. Pero inalam ko rin kasi dito kung paano ko malalaman na nagre-regenerate yung aking battery. And so after natin magpa-full tank guys, nag-reset na ako. And as of now, ito yung ating range para sa fuel and yung ating battery range dahil as of now nasa kalahati na lang yung aking battery. Hindi na may makakapag-charge dito guys, nasa Baguio kami eh. Ang charge talaga nasa ano na, bahay na or nasa Manila na, okay? Bago umuwi ng Maynila, nag-lunch muna kami dito sa isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Baguio, ang Good Taste. Nung pauwi na kami guys, tingnan nyo rito sa Baguio. Yung nakikita nyong fog na yan, ang kapal, di ba? Sayang, mas maganda ang view niyan kung nakikita nyo yung mga bundok. Medyo maulan pa rin kasi yan kahit pauwi na kami, kaya yung view, halos puro fog din ang nakikita. Kapag lumalabas yung blue, ibig sabihin kinakain mo yung power ng battery mo. Itawan mo yung accelerator, nagcha-charge ka oh. Okay. Ayan, huwag ka muna Diba? mag-ano. Sige, free will ka. Okay. Diba? Oh, kita nyo na, ilang kilometro pa lang ako nagdadrive niyan ha, pero nagagamay ko na kung paano paganahin yung pagka-hybrid nitong Jetor Tito IDM. Nalalaman ko na kung paano ko mamamaximize yung pagiging hybrid niya. Meron din kasing settings yung kanyang regeneration. Since nandito tayo sa Baguio, ang ginagamit kong regeneration level niya, yung hard. Dahil puro pababa, effective dito yung engine braking kaya mas advisable yung hard or strong regeneration. Habang pababa nga rin pala ako ng Baguio, dinisable ko muna dyan yung makina. Meaning, ang ginagamit ko dyan, yung EV mode niya. So, wala akong consumption ngayon sa gasolina. Tapos, dahil nga pababa, nagre-regenerate din ako ng nagre-regenerate. O diba, libre ang pag-travel namin. Pagpasok namin ng TPLEX, binago ko na yung settings dyan dahil patag na to, hindi na advisable yung hard regeneration. Kaya ginawa ko na siyang soft para yung pagre-regenerate niya medyo mahina man pero wala namang dragging o yung para bang pagka binitawan mo yung accelerator, parang pumipreno agad siya. Naisipan ko rin palang ipagamit kay Mrs. itong G32 para ma-experience din niya ang pagdadrive. Your turn. Huwag kayong mag-alala guys, kung pagiging expert lang sa pagmamaneho, mas expert pa sa akin mag-drive yan si Mrs. Sa mga nakasubaybay nga sa May naman vlogs ako, ko, alam niyo mga passenger bossing prince. na ilang beses ko na rin sinabi na si Mrs. ang nagturo sa akin na mag-drive. Partida, manual transmission pa ang dinadrive niya ni Mrs. ha. Eh paano pa to? Automatic transmission lang to. Pa-chill-chill lang yan mag-drive ngayon, pero syempre pinakikiramdaman pa niya yung sasakyan. Hi, Mami. Hi. How's the driving? Smooth. Smooth? How's the ride? Ganda. Ganda? Ganda dito. Kaya-kaya ng babae? Yes. Tsaka mataas siya, kaya gusto maganda. Kitang-kita mo yung bumper, no? Hybrid yan. Ano, iwi ko na to? Ha? Iwi ko na. Go! Ayan o, di ba? Ang taas niya. Sa point na to, nagagamay na ni Mrs. kung paano i-drive at i-maximize yung pagiging hybrid nitong si G32. Meron kasi kaming target dyan. Gusto naming ma-maximize na puro electric lang hanggat kaya yung ginagamit namin. Pero syempre, kakapusin naman talaga. Imagine mo, Baguio pa kami manggagaling tapos sa Quezon Alpha ang punta. Kakapusin yung pagka-electric niya. Pero at least, minimal lang yung paggamit namin ng mismong gasoline engine niya. Mamaya masusurprise kayo kung ilan lang yung actual na naging consumption namin. Medyo dumidilim na at sinasabayan pa ng pag-ulan. Maya-maya makikipagpalit na sa akin ng pagmamaneho yan si Mrs. Actually, hindi naman malabo ang mata ni Mrs. Yun nga lang, hindi talaga siya komportable na nagdadrive ng madilim tapos umuulan pa. Bandang Pampanga na nang medyo bumigat ang traffic. Alam niyo ba mga bossing na ang mga hybrid at mga electric cars kapag traffic na ganito mas matipid din sila kumpara sa mga di-gasolina. Ang mga di-gasolina kasi kahit naka-idle, nagko-consume yan ng maraming gasolina. Pero ang electric, as long as hindi masyadong umiikot ang motor,
hindi ganon kalakas ang kanyang consumption sa kuryente. Isa pa, kahit hybrid or electric car, alam nyo bang meron ding 12 volts battery? Yung 12 volts battery ang nagsusupply ng power dun sa mga electrical accessories natin. 8:45 na ng gabi guys, nasa kalsada pa rin kami. Medyo malayo pa, 75 kilometers away pa kami hanggang Quezon Avenue. Kaya naisipan namin na mag-stop over muna sa isang gasoline station tapos mag-dinner na rin. Eto't papakita ko sa inyo ang total trip ko mula sa Baguio. Naka 174 kilometers na ako. Tapos dun sa ating fuel range, meron pa akong 616 kilometers at 41 kilometers naman sa electric range. May napansin ba kayo? Bago tayo bumiyahe kanina mula sa Baguio, meron tayong combined range na 712 kilometers. Ngayon, nakarating tayo rito sa stopover namin na naka 174 kilometers ako. Kaya dapat ang magiging remaining combined range natin, 538 kilometers na lang. Pero dahil nga nahuli natin yung trick, paano i-maximize yung pagiging hybrid nitong G32, tignan nyo doon sa ating combined range. Meron pa tayong remaining na 657. Mas lalaki pa yan kasi may biyahe pa tayo papuntang Quezon Ave. Ang ginawa ko kasing discard dyan mga bossing, mostly sa biyahe namin, pure electric lang ang ginagamit ko. Pwede mo kasing piliin na nakapatay lang yung kanyang gasoline engine. Pero pag bumaba na ng 20% yung kanyang battery charge, kusang aandar yung makina. So hinahayaan ko lang na ganun. Tapos, hihintayin ko lang na ma-charge niya ulit yung ating battery hanggang 40%. Pag nasa 40% na, pinapatay ko na ulit yung makina. Full EV mode ulit. So, nagre-regenerate ako ng nagre-regenerate sa ganong sistema. Gabing-gabi na rin talaga kami nakarating ng Quezon Ave dyan mga bossing. So, excited na ba kayong malaman kung ano naging resulta ng test natin? Tara! Finally guys, nakarating din tayo ng Jetour Quezon Ave. So, it's already 10 PM. And ito na yung range natin. Order natin is 6554 and natira nating range for our fuel is 611 kilometers and 17 kilometers naman for our battery. So 628 combination natin. Okay? 16% battery. Kung matatandaan nyo guys, nung nagpalit kami ni Sir Leland kanina, ang current odo nitong G32 IDM is 6,300. Ngayon naman na nasa Quezon Ave na tayo, ang current odo natin is 6,554. Ang ibig sabihin, naka 254 kilometers tayo mula Baguio hanggang Quezon Ave. Sa Baguio kanina, sabi ng gauge, meron tayong 712 kilometers na range pa na matatakbo. Pero nakarating tayo ng Jetour Quezon Ave, 628 kilometers pa ang ating range na pwedeng takbuhin. So ang nabawas lang sa total range natin mula Baguio hanggang Jetour Quezon Ave is only 84 kilometers. Eh di ba ang actual na tinakbo natin mula Baguio hanggang Jetour Quezon Ave is 254 kilometers? So bakit 84 lang? Ang ibig sabihin mga bossing, yung 170 kilometers ang natakbo natin gamit lang yung pagpaparegenerate ng battery ng ating G32. Isang biyahe pa lang yan guys ha. Ang ibig sabihin, ganyang kalaki ang pwede mong masave kung marunong kang gumamit ng pagiging hybrid ng isang G32. Paano pa kung ilang taon mo itong ginagamit? Magkano kaya magiging savings natin? Ang result ng challenge ito, napatunayan ko na yung G32 4-wheel drive, hindi lang siya pang forma. It meets my expectation na kahit beginner na kagaya ko, magagawa ko rin yung mga stunt na ginawa ko sa sand dunes basta tamang sasakyan ang gamit mo. Yung G32 IDM naman, isasama ko na to sa mga wishlist ko. Sobrang maporma na, napakatipid pa sa gasolina. Very proud at di malilimutang experience na isa ako sa napili ng mga content creators na gumawa ng G32 Endurance and Durability Challenge. Salamat po sa inyong lahat.